from Doha to Al Qataiyat. At sa video na to, i-share ko sa inyo yung kaibahan ng pagtira ko doon at dito sa Al Qataiyat. Napag-alaman ko guys na municipality pala ang mga tawag nila sa mga lugar dito. Kasi dati akala ko syempre sa Doha, yun yung capital city ng Qatar. Tapos yung mga nasa labas noon is mga provinces or another city, mga ganyan. Pero hindi pala gano'n. Lahat pala ng lugar dito ang tinatawag nilang municipality. Kumbaga yung Doha municipality, Al Rayyan municipality. At dito nga sa tinitirahan ko, Umuslal Muhammad Municipality ang tawag nila dito. Syempre guys, kapag nasa Doha ka, dahil city yun, nandoon lahat ng karamihan ng mga tao. Sino ba yung mga tao na yon? Tayong mga OFW, yung mga Pilipino, iba't ibang lahi na nag-work talaga. At dito naman sa lugar na tinitirahan namin, Umuslal, dito, mostly mga nakatira dito guys, mga Qatari, mga Sheikh, mga ganyan. Kaya kung mapapansin nyo sa lugar na to, sobrang lalaki ng mga bahay, ng mga kapitbahay namin. Kasi guys, mostly sa kanila, Qatari talaga yung mga nakatira. Kumbaga, mga lokal talaga sila dito. Kaya, yung iba sa kanila, mayaman. Yung iba naman, medyo-medyo lang, ganun. Pero, yung mga katulad namin, mga foreigner dito, nangungupahan lang kami dito. Yung iba kasi ang ginagawa nila, rumirenta sila ng isang buong villa, tapos sinahati-hati nila para paupahan sa mga family na katulad naming foreigner dito sa Qatar. At ang isa pa sa kaibahan guys, dito, bihira ka makakita ng mga Filipino food. Mostly dito, ang mga restaurant is Arabic food, Indian food, yung mga talagang kinakain ng mga lokal. Tapos doon naman sa Doha, of course, nakikita niyo naman sa mga videos ko, kung nanonood kayo ng mga videos ko, karamihan doon is Filipino food, yung mga supermarket, ang daming mga Filipino product. Unlike dito guys, bihira ka lang makakita. Meron naman dito pero limitado lang talaga. Sa Doha talaga nandoon halos lahat para sa mga foreigner na katulad natin pala. Naiwan nga namin sa old house namin yung aming walis tambo. Kasi nabili ko yun guys sa Pure Gold dun sa may Alsada. Pero dito, ang walis nila iba. Yung alam mo yung plastic na walis, ipapakita ko sa inyo, ipa-flash ko sa inyo yung picture or video niya. Ganyan yung mga walis nila dito. Which is hindi ko talaga gusto. Kasi diba sa Pilipinas, parang ginagamit natin siya pang outdoor. Dito, ginagamit nila sa loob. Kasi mostly mga tao dito guys, vacuum talaga ginagamit. Nag-vacuum din naman ako, kaso nga lang naiingayan kasi ako sa vacuum, kaya minsan ayoko talaga mag-vacuum. Pero baka ngayon yun na din ang gawin ko. Pero of course, kapag nagawi ulit ako sa Doha or baka kunin namin yung walis tambo namin dun kasi bagong-bago pa naman yung walis tambo namin dun, kukunin ko na lang kung sakali para hindi na ako bumili, pagbalik ko na lang doon sa old house namin. At syempre guys, kapag nag-crave ka ng mga Filipino food, Korean food, at whatsoever na foreign food, madami talaga sa Doha. Nandoon lahat. Kahit sa mga supermarket, full pack talaga sila. Nandoon lahat yung mga items. Pero dito, papansin ninyo, yun nga, medyo lang na meron, pero karamihan talaga dito is Indian products yung meron sa mga supermarket. Ang kagandahan lang dito guys, yung supermarket is mas mura ng konti yung mga bilihin. Nalobat ako guys, sorry. Ayun na nga, especially yung mga gulay, mas mura sila ng konti dito. Punta naman tayo guys sa transportation. Dito sa tinitirahan namin ngayon, mostly ng mga tao dito nakasasakyan dahil wala ditong metro. Wala din ditong metro bus. Ang pagkakalam ko may bus dito pero hindi metro bus yung tawag nila. Hindi ko alam kung ano, nakalimutan ko na, na-search ko siya dati sa Google. Ilalagay ko lang sa screen mamaya pag sinearch ko ulit. At ayun nga, syempre sa Doha guys, may metro bus, ang dami mong mapupuntahan at makakatipid ka doon ng pamasahe. Kapag gumamit kayo ng metro, ang dami nyo nang mapupuntahan na mall, katulad ng City Center, Villaggio, meron pa Mall of Qatar, ang dami guys mapupuntahan. Saka nakakatipid talaga doon sa pamasahe.
pamasahe. Unlike dito, kaya yung mga nagtatrabaho talaga, yun talaga yung ginagamit. Kaya sobrang helpful talaga ng metro dito. And dito naman, of course, syempre, kapag ka wala kang sasakyan, mag-u-Uber ka. Katulad namin guys, yung asawa ko lang yung may sasakyan sa amin kasi ginagamit niya sa work. Kami ng anak ko, kapag lumalabas kami, Uber yung ginagamit namin dito ng anak ko. Kaya medyo magastos kung lalabas ka. Especially guys, kung malayo yung pupuntahan mo. Unlike dun nga sa Doha dati, laging metro yung ginagamit namin. Kahit saan kami nakakapunta, kahit malayo pa yan, nakakarating kami at hindi gaanong masakit sa bulsa yung pamasahe. Sa renta naman guys ang bahay, kung ikukumpara ko Doha o dito sa Umuslal, masasabi kong hindi din naman siya nagkakalayo. Almost same lang din naman. Depende talaga yan sa bahay na makukuha mo at sa nagpaparenta. May mga mababait nagpapadiscount or whatsoever. Pero yung price range halos hindi din nagkakalayo. Itong bahay namin is 2,800 kasama na doon yung wifi. Parang for sharing yung wifi dito sa mga nakatira dito. As yung ginagamit naman naming wifi ngayon, parang okay naman. Kaso dito sa bandang kusina, medyo mahirap siya. Minsan nawawala-wala. Doon sa banyo at kitchen, talagang totally walang wifi doon. Kaya nandito lang kami sa sala. Malakas lang siya sa kwarto namin. Kaya hindi ko masasabi na mas mura dito sa Umuslal or mas mahal sa Doha kasi ang dami naming tinignan ng mga bahay guys. Sa Doha, nag-range siya ng 2,500 to 2,200 studio type, yung mga ganun. Meron ding 1 BHK pero maliliit na siya. Dito naman sa Umuslal, ganun din, tsambahan lang talaga. Ang karamihan lang ang kadalasan lang dito kapag nasa Umuslal ka guys, yung mga matitirhan mo dito ay yun nga, mga villa-villa yung style. Doon naman sa Doha, minsan compound, minsan naman isa siyang parang flat yung style, ganun yung style sa Doha. Dito, puro villa yung style. Katulad na lang nung tinirhan namin doon sa Alsad, mga flats yung bahay doon. Kumbaga, kanya-kanya kayong bahay talaga. Siyempre, kung pipili kayo ng bahay, nakadepende yan sa needs ninyo. Sa work ninyo, kung ano yung ginagawa nyo everyday. Siyempre, yun yung i-check ninyo bago kayo kumuha ng matitirhan. Sa amin kasi, itong lugar na to, mas malapit siya sa work ng asawa ko. So, hindi na siya kailangan bumiyahe ng malayo everyday. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan itong video na to. Yun lang yung may share ko today. And tomorrow, meron na naman tayong panibagong vlog. Kasi mag-everyday vlog na tayo guys. Yun lang. Bye!